makikita mo eh, di ba? Oho. Pero mas nakakatakot, nakapangamba yung pagsabog na ibabalita ni Jen. Yan. Oo. Yung May mantakin ayaw mo. kumalma, no? Hindi, ito pa, Ano ba may yan? mantakin mo, kinasangkapan pala ko ng mga dalubhasa, mananaliksik sa Philippine Statistics Authority, PSA. Tuklasin, kilalanin, sino? Si Mary Grace Piatos. Ayun. Bakit tayo napunta na naman sa usapin na yan, Jen? May mantakin mo kung sabi ko yun sa inyo, sineryoso ng husto ito ng mga taong matataba ang isip na para bagang ang buong... Matataba? Opo. Yung matataba ang isip na talagang Parang isip- punong-puno ng kaalaman ko. Parang isip talangka ka mo. O yan, result kita mo, negative record, PSA. O talaga, kita yung sabi ko sa inyo, mga mananaliksik ng PSA. So naglabas ng certification ng Certification, PSA ang Philippine Statistics Authority. na Kumuha pa sila ng mga eksperto, chinuring mabuti para tanong, sino ba si Mary Grace Piatos? existido ba ang taong ito? At batay daw po sa impormasyon, based on information provided, yielded the following results. Name of subject, Mary Grace Piatos. Document, COLB, negative record of birth certificate, birth in the PSA CRS database, negative record, marriage, wala rin daw pong marriage certificate, negative din ang death certificate. Talagang ibig sabihin, sabi ko sa inyo kung ay talagang pinatunayang hindi po, anong tawag doon? Hindi po malaman kung saan naroon itong si Mary Grace Piatos. Isang taong fictitious name. Fictitious name. Pero inabala po ang mga ahensya ng ating pamahalaan. At isa pa po dyan, Kong, ito po hinihintay ang inyong opinion ng ating mga kabayan sa inihain na pong impeachment complaint kahapon ng, kung tawagin natin ay mga advocacy group daw po ito, at kasama ang isa pang mababatas para formal na pong ihain sa Secretary General ng Kamara ang impeachment laban po sa pangalawang Pangulo, Kong BP Inday Sara. Hindi, huwag mo na yun munang Statistics Authority, yung pinagpaguran Ganun ba? si... Akala ko hindi kayo... Ano pong epekto nito doon sa iniimbestigahan ng Quadcom na kasi kaya naman na lumabas yung pangalan dyan, di ba? Oo. Yung pumirma doon sa siyang tumanggap ng pondo, ang nakalagay Mary Grace Piatos. Oo. So, tiningnan nila, ito ba sino? Totoong tao ba ito? Yun nga, sabi ng PSA, wala pong taong ganyan. Ano ang implication nito? Sino yung kumuha sa Philippine Statistics Authority Opo. Certification? ng certification para sa ganun ay saliksikin yung pangalan. Hindi lang naman yung Piatos, meron pang isa eh. Opo, yung ano, Bilyamin, ano ba yun? ano yan, yung isa, yung... Tama, yung may Bilyamin nga. May Bilyamin eh. Di ba? Dalawa po yan, Mary Grace Piatos, saka yung... ano pa kanong isa? Nakalimutan ko na eh. Opo, basta yun po. Anong opisina Opo. ang nagsakit para kasangkapanin ang Philippine Statistics Authority para tingnan kung talagang merong ganyang pangalan? Anong opisina? At bakit? Ang House Committee on Good Government and Public Accountability Na naman? para alamin daw po sa PSA para alamin po sa PSA ang tala ng taong nagngangalang Mary Grace Piatos sa kanila pong database. Ngayon, ito namang PSA, Opo. anong ginawa? Ang atin pong National Statistician at Civil Registrar General Claire Dennis Mapa ay nagpadala po ng sagot kay Congressman Joel Chua at mayroon po sertifikasyon na walang certificate of live birth, wala pong certificate of marriage, wala pong certificate of death sa kanilang database. Ito pong si Mary Grace Piatos. Inilabas po kahapon, Disyembre 2, ang sertifikasyong ito. At sabi ko nga sa inyo kung talagang pinagbubusan pa ng pagkakataon ng panahon. Ayon pa po dito kay Dennis Mapa, ang ating National Statistician, maaari silang maghanap pa maghanap pang muli ng tala ni Piatos
kung mabibigyan lang sila ng karagdagang impormasyon tulad po ng pangalan ng kanyang magulang. So hinahanap ngayon ay pangalan ng magulang dito po si Mary Grace Piatos. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Jen. Eh. Nung Opo. nakaraang araw, nagsalita na yung Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Jen. Yang kanya pinag-uusapan ninyo, ano yung sabi niya? Hindi man importante yan eh. At anong cup of tea, ano sabi niya? Hindi, sinabi niya, wala namang importante dyan eh. Oho. Yan pinag-uusapan ninyo, hindi naman makapag-contribute ng mabuting bagay kahit sa isang buhay ng isang Pilipino. Ganun ang pagkakasabi eh. Yes. O sa pagkakayamot niya siguro, sinabi niya, as a matter of fact, in my opinion, it's a storm in a teapot. Yun, storm na teapot. Oh, di ba? Tama po kayo. Alam po ninyo, yung kahulugan po noon, yan po ay mga, kung tawagin po nila yung mga metaphor. Oho. Siyempre po, yung bagyo, hindi mo na mailalagay sa isang tasa, di ba? Opo, opo. So, metaphor ang tawag niyan. Yung pong ibig sabihin nun, isang napakaliit na bagay na pilit pinalalaki. Katulad niyan. So, lahat po ng nakikinig, tama po yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Tingnan po ninyo, napapatunayang isa-isa, ang isang napakaliit na bagay, pinalalaki po. Ngayon, kinasangkapan ang Philippine Statistics Authority para hanapin ang isang bagay na wala. Alam mo kung bakit ko sinasabi isang bagay na wala? Opo. Hindi ko naman maintindihan yung mga kasama ko. Anong pangalan ng committee, Jen? Committee on Good Government and Public Accountability. Yung bang pangalan, descriptive talaga, Jen? Mukhang yun naman po, Pokong. Ayun ang kanilang kiniklaim. Hindi, yung pangalan Opo. ng komite. Okay. Ulitin mo kung ano yung pangalan ng komite. House Committee on Good Government and Public Accountability. Oo. Kapag ka ba ang isang komite ay naglalayo ng good government, Opo. hahanapin mo ba yung bagay na wala? Maghahanap ka ng bagay na wala. Hindi po, sayang ang panahon ko dyan, Kong. Kaya Ganun, nga, tingnan mo akala ko naiintindihan nila yung mawalan ng galang po, mawalang galang na po. Kasi kapag ka nandyan po ako nagpapaliwanag sa inyo, nangaaway lang kayo. Kaya mabuti po, dito ko na lang ipaliwanag. Okay. Jen, ang pinag-uusapan natin ay confidential funds. Opo. Okay? Ang paggamit niyan, confidential. Oho. Lahat ng paggamit dyan ay maaring asset ng gobyerno, itatago mo sa pangalan na hindi sila makikilala. Ay, siyempre po, oo. May termo parang nom de guerre or whatever, nom de guerre. Itatago mo dahil asset mo yan eh. Kung ako mag-iimbento ko ng pangalan. Opo. Halimbawa, yung Nelson, ang tunay na pangalan, Nelson Lubao. Opo. Oh. Gagawin mo Nelson Mandela. Merong tunay na Nelson Nelson, oo Mandela. nga Hindi pala, mo po pwede. Maghahanap ka talaga ng wala. Nelson Baulo, ako na lang. Okay. Kasi Opo. kailangan kong itago eh. Alam ba, Sonle Baulo. Oho. Binaligtad ko yung pangalan. Naging Chinese. Ano ang katwiran kung bakit ko tinatago sila? Asset ko ito eh. Opo. Alam mo, Confidential. dapat nating ipagtanggol ang ating bansa sa mga kalaban niya. Ano ba yung layunin ng confidential at saka intelligence funds? Opo. Yan po ay para i-safeguard natin, para sa gamitin natin sa kaligtasan, sa proteksyon ng ating bansa. Aha. Yung intelligence fund, ang gumagamit yan, yung army at saka yung police. Opo. Yung confidential Confidential fund, fund yan ang naman. civilian authority. Yes. Katulad ng mga confidential fund, national government agencies, government-owned and controlled corporations, at saka LGUs. Mga LGUs. So, Opo. civilian offices. Pagka-intelligence fund, ito yung army. Opo. Andyan yung NICA, yung ganyan, lahat ng intelligence. Kailangan kasi natin yun para maproteksyonan ang ating bansa. May asset tayo ngayon. Opo. Halimbawa, kinailangan ko yung impormasyon na yun, siya lang ang makakakuha sa akin, babayaran ko siya. Pero imbes na Nelson Lubao ang aking lalagay, Sonel Baulo. Oho. Alam naman nila, nom de guerre ang gagamitin ko. Hindi ko itatatwa ko lahat yan. Gagamit ako ng pangalan.
Halimbawa, piatos ang ginamit. Opo. Bakit mo uusigin yung mga yun? Yun ang ayaw ko sa mga kasama ko eh. Alam naman nila eh. Ewan ko kung alam nila, pero ako alam ko. Opo. Hindi ko lang alam kung alam nila. Obvious, ako sa tingin ko, obvious naman yun, Kong. Alam naman talaga nilang Ngayon alias naman, yun eh. ito namang national, ito namang Philippine Statistics Authority, napakasangkapan naman doon sa paghahanap ng isang bagay na wala. Oho. Hindi ko maintindihan kung saan papunta yung ginagawa ng, ano pangalan ng committee, Jen? House Committee on Good Government Baka and gusto mong Public... palitan ng pangalan. Wag naman, baka magdamdam po yung mga miyembro ko. Hindi. Sinabi ko lang na baka gusto mong Anong ilalagay natin ko? bahala kayo. Kasi ako, Baka, sinasabi ko lang baka kung gusto nyo mag-isip ng akmang pangalan. Isipin mo, asset itong mga ito. Oho. Pagtatakpan mo sila sapagkat silang nakatutulong para proteksyonan ang kasarilan ng bansa mo. Aha. Kaya nga confidential fund eh. Kaya pala kung... Nakita mo ba kung sino yung masigasig na tumutugis sa mga yan? Ha? Opo. Makabayan Black. Ayun na nga po, Kong. Oh, yung Makabayan Black ba? Meron na bang nagawang mabuti ang gobyerno sa kanila? Lahat na ng ginawa ng gobyerno mula sa kasaysayan nila, wala pang ginawang mabuti ang gobyerno eh. Oh, ngayon sila yung sumasama diyan. Sila ngayon ang talagang nakapagsasalita sa committee ng ano na yun? Good Government and Public Accountability. Confidential pa naman eh. Sila nga, hindi mo makikita na talagang ang layunin nila ay proteksyonan ng ating bansa eh. Gusto kasi nilang malaman kung sino yung mga yan para malaman Di ba? sino naniniktik sa kanila. Kaya nga nila inuusig ngayon. Yun. Para ngayon, ilitaw ninyo sino ba yan sapagkat yun ang gusto nila. Pag lumitaw yun, ako, yari na tayo. Samantalang kung tatanungin mo, kayo po ba ay nagmamahal sa bansa natin? Ay, oo, makabayan po kami. Tsaka Oo. sabi nila. Oo. Paano nyo po nasabi na makabayan kayo? Bakit po kayo yung makabayan? Ano po kami, makapili? Hindi, magpakita po kayo ng dahilan kung bakit Nakatibayan. po kayo yung makabayan at kami po hindi. Oho. Sila daw ang tagapagtanggol ng mga mahirap. Gusto daw nilang malaman. No, ang Oo, mga... ba't kayo palang tagapagtanggol ng mahirap? Ba't di kayo magsalita ngayon? Bakit ang presyo ng bilihin ay pagkataas-taas? Oho. Bakit po yung kuryente pagkataas-taas, hindi kayo kumikibo? Bakit po nabaha na po tayo? Napakaraming perang nawaldas, ba't di po kayo kumikibo? Kung sinasabi po niyo nagmamahal kayo sa bansa. Ang tinutugis po ninyo ay yung pong pinaggamitan ng pera sapagkat ayaw ninyo yon. Oho. Kasi yung proteksyon ng bansa natin, yun ang ayaw ninyo. Kaya kayo pa ngayon ang napapakasangkapan para tingnan kung sino yung ginamit ng pamahalaan para sa ganon ay sinupin ang ating bansa. Oho. O hindi ba? Opo. Parang kabaligtaran na nangyari. No, Philippine Statistics Authority. Sa ano sinabi ni Pangulong Bongbong? Oho. Wala naman kang importante dyan eh. Opo. Hindi niya importante yung Hindi impeachment na yan. importante yan. Yan kanya makakadistract lang sa inyo. Napakarami nating problema. Tama naman yun eh. Opo. Oh. It's a tempest in a teapot. Isang napakaliit na bagay na pinipilit ninyong palakihin. O, di ba? Oho. Ano ba yan? Eh, Kaya wala sila gumamit ng pangalan Opo. na hindi eksistido para sa ganon maitago nila yung Mapangalagaan. identity Yan. ng mga assets ng gobyerno na ito po ang tumutulong sa gobyerno para po maproteksyonan ang Opo. ating bansa sa mga kalaban natin. Kaya pala kung may singit ko lang, Nelson, nung misa, nung dumalo ang Pangulong Duterte sa pagdinig ng Kamara, tinanong sa kanya yan. Sabi niya, alam mo ba, pag sinagot kita dyan, makukulong ako? Yan ang magiging dahilan. Tsaka niya, pag sinagot kita tungkol sa confidential fund, wala akong kahatungan kundi makukulong ako pag sinagot ko yung tinatanong mo Sino sa pang akin. maniniwala na ang asset Ayun sa'yo, pala. na ibubulgar mo pala ako? Ayun na nga. Pagkatapos pala na tumulong ako, na magbigay ako ng impormasyon, alang-alang sa proteksyon ng ating bansa, ilalantad nyo rin pala ako? Mga nganib pala tayo ang ating seguridad ng bansa dyan. Mga nga ba seguridad ng bansa? Sino pa itong nagsasaliksik? Sino pa, mga kalaban pa ng... Yun na nga. Di nyo nakita yung kabalintunaan at kabaligtaran ng mga pangyayari ngayon? Pumasok tuloy sa isip ko, Kong, sa isang pagdinig din noon na iniimbestigahan naman ng confidential fund ng Office of the Ombudsman. Yan din ang linya ng tanong, Kong. Tinanong din kay Ombudsman, Martires eh. Pwede niyo ba malaman? Sabi niya, wala pa po akong alam na intelligence fund na niresibuhan. Kasi pag niresibuhan ko po yan, nilagay ko pangalan. Pwedeng resibuhan pero itatago mo Yun nga na yung nga tumanggap. po. Kasi nga yung nature nga ng pagkakatanggap, asset mo nga yan. Yun na Hindi nga ba? po.
Ano kaya paghalimbawa ang gagamitin natin para magkaintindihan kami? Hindi ba? Maunawaan, mukhang ayaw talagang unawaan yung punto So na yan, Kong. nakita mo yung maliit na bagay na pinipilit na palakihin. Oho. Nahantong tayo ngayon sa pagpapile ng impeachment. Pero kung yung maliit na bagay na yon ay pinanatiling maliit dahil wala namang kabagay-bagay, akalain mo nga halungkatin ng confidential fund. Pero ang paghahalungkat, isang opisina lang. Oho. Yung 350 pinabayaan. Saan ka naman nakakita? Totohanan ba? Totohanan ba yung gawain na kinakailangan makagawa tayo ng isang maganda at mapapanaligan na batas na siyang gagabay sa ating mga mamamayan Nako. na may kinalaman sa confidential fund? Oo. Ha? 350. Ang merong notices galing Isa sa lang COA. yan. Paano mo ngayon masasabi na kayo po ay objective, na kayo po ay, hindi po kayo na may personal? At ngayon nga, nahantong na dito, Kong. Nakita mo pati yung pinaka-pangulo ng Philippine Statistics Authority, ha? Yung panahon mo na iukol sa mga bagay na dapat Aha. makakabuti sa ating bansa. Isipin mong napakasangkapan ka, Mr. Mapa, sa paghahanap ng wala. Mahirap yun, Opo. Hindi, Kong, baka kasi nagbabakasakali sila. Kasi ang makakakita daw po kay Mary Grace Piatos Ay may pabuya na 1 milyong piso, Kong. Yun na nga yung aking pinoproblema dyan. Akalain mong pinalaki na pinalaki, alam nila na nom de guerre ngayon. Isang alias, isang bagay, isang pangalan na kinakailangang maitago mo. Yung binayaran mo ng impormasyon sapagkat tinulungan ka niya. Oho. Asset mo siya eh. Hindi mo ikukompromiso yung safety, yung kaligtasan ng asset mo. Ganun lang kasimple yun. Aha. Pagkatapos mag-aano ka ng pabuya. 1 million daw po. Hindi ba pinalaki yung isang bagay na wala? Yun na nga po, Kong. Tempest in a teapot. Oho. Yung punto ng iba, Kong, ito nakikita ko to sa social media, hindi anya natin pwedeng maliitin yan sapagkat daang milyon ang halaga 125 million, tapos sa kabuuan niya 612 million. Hindi ba napakalaking halagaan niya yan na para bagang ipinagkait sa tao Yung bayan? pinagsama-samang 350 na hindi mo tinawag, ilang bilyon yun? Yun. Alam ba nila kung ilang bilyon? Billion po Halimbawa, yun, Kong. Halimbawa, opisina ng presidente. 4 na bilyon ang opisina ng presidente. Ang confidential fund. O ay Opo. bakit hindi sinama yung... Para lang sana makita natin, nasaan yung halimbawa, di naman natin sinasabi na may pagkukulang sa lahat ng iba pang... Oho. Para lang makita natin, matest natin, kung yung mekanismo, yung paggasta, kung may commonality halimbawa, para mapagpasyahan, ewan ko nga paano silang gagawa naman. Confidential nga eh. Kaya talagang... Hindi kailangan mga twiran siya. Bakit tinarget mo ay isang opisina lang? Ba't hindi mo sinama yung ibang opisina? Oho. Halimbawa, yung opisina ng Pangulo halimbawa, Oho. ba't hindi natin tinawag?